Well, yung traffic kasi 'di ba, it's due to, well, economic activity, no? So hindi talaga mawawala 'yan kasi kailangan natin pumasok sa workplace natin, sa trabaho. Kailangan nating pumasok sa eskwelahan. Kailangan nating Mm. pumunta sa palengke, sa grocery. So, Mm. Mm. lahat ng activities na yan, yan yung nagge-generate ng traffic natin na sinasabi. So, Oo. hindi talaga natin matatanggal yung traffic kasi itong travel no is a necessity for us. Correct. So ang maaari lang natin gawin ay pagaanin at bawasan yung pagiging mabigat ng traffic sa Pilipinas. Pero Professor Reg, 'di ba over the years marami na ring pag-aaral na nagsasabi ng economic cost ng traffic sa Pilipinas. Baka maaari pong i-share sa atin kasi yung mga karamihan sa atin nararamdaman lang 'yan eh. Ang tagal-tagal, pupunta ka na mula Quezon City hanggang Makati, 2 oras. Oo. Samantalang kung walang mabigat na traffic dyan, dapat kaya na yan ng kalahating oras. At marami na ring politiko ang nangakong babawasan ng traffic sa EDSA. Pero ano nga ba yung tunay na economic cost ng traffic sa Pilipinas? Oo, medyo marami nang naging estimate niyan ano. Actually, yung mga pag-aaral, pag tiningnan natin yung mga lumang mga dokumento siguro no, mga nasa Mm-mm, library, mm-mm, nasa archives pa. 1960s may mga pag-aaral na, no? Yung mm-mm, sinasabi nating mga formal na pag-aaral. Tapos yung mga major projects talaga na masabi nating comprehensive yung pag-aaral, no? Yung public mm-mm. transport, yung private transport, tapos may mga rekomendasyon pa yan kung ano dapat yung magiging mass transit system natin, for example, no? Oo. Noong 1970s yan, no? Mm-mm, So, mm-mm, so 70s, tapos nasundan ng 80s, noong 90s meron din, tapos of course itong nakaraang 2 dekada, merong mga mm-mm. major studies for Metro Manila as well as sa ibang mga cities na rin, ano? Particularly sa Cebu at sa Davao, may mga ganyang similar na studies. Naglalaro sa mahigit 2 bilyon yung sinasabing piso no nawawala every day Wow. dahil doon sa congestion no. So Mm-mm, of course mm-mm. depende kung paano mo estimate yung 2 point something billion na yan every day. Oo, oo, oo. Kasi alam naman natin, ang madali nating ma-imagine pag sinabi nating loss doon sa traffic congestion, yung sabihin natin yung ano no, yung nakukonsumo nating gasolina, crudo, Mm-mm, 'di ba? Tapos yung sabihin natin yung repairs, yung maintenance ng mga sasakyan natin kasi syempre mm-mm. gastadong-gastado yung mga sasakyan natin kung gamit na gamit tas ang haba ng travel time. Ang medyo Correct. mahirap i-quantify diyan sa tinatawag na cost na 'yan, yung cost ng time natin syempre, 'di ba? Yung Mm-mm, nabanggit mo mm-mm, nga kanina, no? Imbis na 30 minutes ka lang sa traffic, 2 oras yung isang one way. So isa't mm-mm, kalahating oras mm-mm. na kagad yung nagugol mo sa daan, imbis Oo, na may ginagawa kang productive or nagre-relax ka na sa nagpapahinga ka na sa bahay, di ba? oo, oo. Family time, so to speak, nandun ka pa sa kalye, no? Mm-mm, Whether nagda-drive ka or nakaupo ka sa pampublikong sasakyan. So, mm-mm. yun yung medyo mahirap i-estimate. Idagdag pa Oo. natin dyan, syempre, alam naman natin na may mga emissions, di ba? Tapos Hmm. yung iba pang mga tinatawag nating externalities nga, no? Kasi sabi natin, pag ma-traffic, siguro nagkakainitan ng ulo, nagkaka-friction sa daan, Mm, nagkakaroon din mm. ng mga road crashes no due to this. So Oo, pati yun oo. kasama na rin yan dun sa ina-attempt ng mga iba't ibang mga study teams no so doon sa Oo, kanilang oo. pag-estimate ng cost. Oo, malaki yun 2 billion. So itong yung kasama natin si Carol, yun yung tanong niya eh. So sa bawat isang commuter o may-ari ng sasakyan, magkano ang cost sa kanya ng traffic? Mahirap makarelate sa technical terms at statistics na pangbansa. Meron po bang personal level na cost? Maaari yung ma-estimate ng isang tao, no? Yung dagdag na gasolina Mm. na Kasi sa iba-ibang tao, iba-iba rin talaga yung cost. Kasi masabi mm. nga natin, kung ikay nagmamaneho ng sarili mong sasakyan or ng sarili mong motorsiklo, yung sa Mm. motorsiklo arguably medyo hindi ganun kalaki siguro yung additional cost kasi sabi nga Mm. natin kaya attractive yung motor kasi nakakalusot-lusot tayo so medyo nakakatipid ng oras sa daan ano. Pero kung Madaling kotse yung dala-dala isingit-singit. natin, oo. Kung kotse yung dala natin, yun yung sinasabi natin kanina na let's say for example no,
yung 30 minutes naging 2 hours, may estimate natin kung gaano kalaki yung nagastos natin sa gasolina sa isang linggo. Oo. Madalas kasi, well, depende sa tao. Meron pa tingi-tingi ng pagkakarga ng gasolina, di ba? Pero masabi natin, let's say for example, on a full tank, mag-full tank tayo sa Oo. Lunes. Yung full tank mo hanggang saan naabot yan? Hanggang kailan naabot yan? No? At saka yung Ah, ano, no, pwede mo ring ma-estimate ang carbon footprint mo eh, 'di ba? Kasi doon sa ilang oras na mm, nakasalang yung sasakyan mo sa daan, yung emission ng sasakyan mo dahil takbo yan ng takbo, may negative effect sa kapaligiran. oo, oo. So, wala akong ready na talagang yung Mm. eksaktong Mm. numero, no? Pero kaya Oo. nating tansyahin yon kasi nga sabi natin, iba-iba yung konsumo natin. Kasi iba-iba rin yung haba ng Mm. biyahe natin, Oo. no? So, Mm. Tapos masabi maaari mo natin, pang ano eh, at the individual level, maaari mo pang ipasok din yung health effect niyan kung nagpa-public transportation ka at expose ka sa usok ng mga sasakyan. So sa quality ng air, yung extent ng exposure mo, malamang may health effect yan, no? Yung yes, respiratory diseases. So dagdag yes. na cost din yan. Mm, Maaari mo ding ma-estimate yung cost sa'yo sa oras mo kasi matatansya mo eh yung oras ng trabaho, magkano mm, yung maaring estimate yung hourly rate mo. So oo. kung 2 oras kang nakaupo doon, na imbes na gamit mo siya sa pagtatrabaho, yun yung halaga ng 2 oras sa'yo with respect Mm, to cost of labor naman yon. mm, Pero I'm wondering kung finactor in na rin sa mga study, yung halimbawa ngayon, yung iba nakakapagtrabaho na gamit ang telepono, although medyo masakit sa ulo yan, di ba? Nahihilo-hilo ka. oo. Pero minsan, 2 oras kang stuck sa traffic eh. Sayang yung oras, kaya minsan, pati yung telepono mo, ginagamit mo na, no? Mm. So, yung mga gadget kasi nga natin ngayon, hindi katulad nung panahon siguro, no, na pwede ka nang mag-type ng mga letters, ng correspondence, di ba? Oo. Oo. Makapag-email ka habang nasa sasakyan ka. So, Mm-mm. I think hindi pa yun nafa-factor in, no? Oo. Ang ina-assume natin is talagang lost na yung ano, no? Yung nakasakay ka Mm-mm. lang, nakaupo Mm-mm. ka sa loob ng sasakyan, nakatayo ka, no? Or Oo. nakasabit Pero ka. Yan. napaka-privilege kasi nung ganung perspektibo eh, na nakaupo Oo. ka lang sa Mm. traffic at nakakapagtrabaho ka. Dahil karamihan ng mga Oo. mamamayan, lalong-lalo na kung punong-puno ang public transportation, nakatayo ka pa niyan sa 2 oras na yan, no? Mm. Sabit pa Prof. yung iba, Reg, no? oo, sige sa gym, Oo. naalala ko nung college ako, malilate na ako, nasubukan ko yon. Pero, Prof. Reg, nabanggit mo kasi mula 70s may pag-aaral na ng trapiko sa Pilipinas. Every decade meron. Bakit nag-end Mm. up pa rin tayo ng ganito kalalang traffic situation sa Metro Manila kung may pag-aaral naman pala? Saan Mm. nagkulang? May mga rekomendasyon kasi yung mga pag-aaral na yon, no? So, yung mga rekomendasyon, Mm-mm. for example, lagi kong binabanggit sa mga klase ko, 1973 may plano ng subway. Marami Wow. kasi akala nila ngayon lang yung subway, eh, no? Pero actually, Parang 1973 pa baka yan. naman isa pa tayo sa Oo. mga unang nagplano sa ASEAN tapos tayo yung pinakahuling nag-implement. Well, you're not wrong. Actually, Wow. sabay tayong nagplano ng railway with Singapore. Singapore minsan yung ginagamit nating benchmark, di ba? Gusto kong i-record to para do sa mga kadebate ko do sa kabilang post ko sa YouTube ng Golden Age ng Okay. Pilipinas eh. Sige, sige. Oh, So 70s pa actually, nagpaplano. oh, actually may pag-aaral tayong ginawa sa UP, yung tinatawag Mm. nating interdisciplinary research, no? So, Oo. kasama ako doon. I was privileged to work with Dr. Ricardo Jose, who I think Mm. is already retired, no? Pero yun, yung dun sa pag-aaral na yun, nakita namin na 1973 pa may plano na. Tapos yung plano na yun, sinundan pa yun ng feasibility study. Yung Mm. unang subway line nga pinopropose nila is a subway line coming from Diliman. So imagine mo, Mm. Philcoa for example, yung first station, ano. Mm. Tapos it Mm. will end up sa what is now Terminal 4 kasi Manila Domestic Airport yung nakalagay dun Wow. sa report eh. Kung totoo Ang sana alignment, yun, ang saya. oh, you can just imagine, so doon sa mga nanonood sa atin ngayon, nakikinig, imagine nyo, yung linya galing sa Philcoa, no, pupunta siya, iikot siya sa, well, pwedeng umikot, pwedeng umilalim siya sa Quezon City Circle,
Mm. Tapos ang alignment niya is along Quezon Avenue, Espanya. Tapos tutuhugin niya yung University Belt. Tapos liliko Wow. siya dun sa may malapit sa Intramuros. Mm. Tapos ilalim siya dun sa alignment na basically yung Taft. Mm. So actually, pag inisip mo yon, dadaanan niya lahat ng UAP schools halos madadaanan Yun niya, nga no? eh. Saka NCAA Ateneo na lang yung schools, oo. kulang eh. Ateneo, pwede mo na extend sa Ateneo, si Ateneo na lang kulang. Pero actually, dadaanan niya Oo. lahat yon. And Mm. then, it ends up sa airport. So, Mm. kung nagawa iyon, nung nasimulan nyo nung 70s at natapos siya nung 80s, yun ang unang subway line natin. And Mm. kung pupunta ka ng airport galing UP, for example, or galing sa Quezon City, doon ka sa end station, tapos pwede ka pa matulog hanggang makarating ka kasi yung dulo airport, di ba? So, ang dali nung travel mo. Ang Yes. nakalagay pa nga doon, parang 40 minutes yata, nasa airport ka na. So, Wow. just imagine, di ba, 45 minutes, nasa airport ka na galing Quezon City. Yeah. Ngayon, di mo magawa yun eh. No? Dalawang Unless oras, it's tatlong 2 a.m. oras. No? Unless it's Yes. 2 a.m., di mo, Mm. di mo gagawa Mm. yon. So, may iba Oo. pang linya na pinapost noon. Mm. Yung nga lang, syempre, ang naging decision nila noon, noong 1970s is not to pursue that, but instead, gumawa ng isa pang plano. Yung plano naman na sumunod, LRT naman ang Mm. pinopose, Bakit no? So, hindi light rail. itinuloy yung ano yung dahilan at hindi tinuloy yung subway? Well, yung isang dahilan, no, na nabanggit doon sa isang yung sumunod na study, no, kasi Mm. yung unang pag-aaral kasi yung nag-sponsor niyan, yung precursor ng JICA natin ngayon. Mm. Mm. JICA ngayon pero iba pa pangalan niya. I think it's nakalimutan ko na yung eksaktong pangalan, but Siguro inip na inip yung mga taga JICA, no? Sila oo, nag-evolve na yung proposal nila. oo. So After 50 years bago na implement. yun yung UTSMA na tinatawag na study, UTSMMA na study. Tapos nasundan Mm. siya ng pag-aaral ng World Bank. Yung World Bank actually na pag-aaral, nakalagay doon na hindi dapat ituloy yung subway project kasi nga napakamahal. So Ah. this was in the 70s, no? And then ang proposal nila, recommendation nila is light rail network yung i-construct. LRT. Mm. Oo. Pero taon na, halos kalahating dekada na yung tumakbo, no? Mula nung Mm. unang pinopose yung subway line, at yung recommendation na nag-oppose doon sa recommendation na yun ng subway network. Mm. So medyo medyo malaking oras yung nawala rin, no? Kasi kumbaga parang hindi tayo nag-commit. Mm. Tapos ang nangyari noon is well, mara masabi natin na no, hindi na siguro ng document yung ibang mga or there's some document somewhere na malilinawan tayo kung ano talaga nangyari, ano talaga yung decision kasi nawala na siguro yung mga minutes ng mga meetings na yan. Pero pag Mm. tinignan natin, ang sinasabi natin dyan is by the time na nag-decide yung government natin, hindi na natin matatapos yung subway line ahead of yung sabi ko kanina, kasabay natin nagpaplano yung Singapore nung una nilang subway Oo. line. Oo. Oo. Pero kung LRT 1 yung gagawin at Mm. na-construct na LRT 1 na yan, mauna tayo sa Singapore. And yung bragging Mm. rights na the first urban transit line is sa Manila instead na sa Oo. Singapore. Nauna nga tayo, Mm. no? Pero pag Sa tiningnan natin konsepto. ngayon sa konsepto at dun sa unang LRT nga natin, line 1, nauna tayo sa Singapore, pero makikita Mm. natin mas maganda investment ni Singapore kasi mas malaki yung capacity ng subway line. Mm. And So, alam natin ngayon na napaka-comprehensive na nung kanilang network, di ba? oo, bakit ganun? So nauna tayo, pero yung sa Singapore, mas malaki yung capacity nila. Ibig sabihin ba nung nagpaplano tayo, hindi na po project yung maging posibleng population growth sa Metro Manila? O may assumption na kapag overtime talaga namang magiging palabas ang development sa Metro Manila, kaso nga lang hindi nagagawa? Noong panahon na yun kasi no 70s so syempre may Mm. projection sila tapos may mga proposal din kasi dun sa land use development,
no? Mm. In fact, yung problema nga natin sa pagbaha ngayon nakatali rin diyan, no? Kasi noong 1970s, sinabi na wag nating i-develop yung Marikina Valley kasi nga Ah, bahain. Oo. So, yung sinasabing land development nung 70s na yon, yung mga assumptions mm. nila na yon, siguro hindi nga nag-hold, no? And mas rapid pa yung Naging naranasan nating development. increase ng Oo. population. Tapos yung mga lugar na supposedly hindi i-develop or mas mabagal siguro yung development. Dapat hindi dinevelop, ganun. Oo, or yung intensity, hindi ganun ka-intense yung development, na-develop. Oo. No? So, Okay. yun yung, pero yun nga kasi subsequently, sabi natin, may mga studies naman na masumunod. No? So, yun yung mga Mm. attempted to capture kung ano man yung pagkukulang ng mga studies na yon. Ang Mm, nakikita mm. natin is, despite yung mga recommendations ng mga studies na yan, marami Mm. talaga hindi na-implement. No? And Mm. particular dyan, yung mga mass transit na component or recommendations ng mga studies na yan. Madalas, Mm. ang na-implement lang natin yung mga roads.